ka-Ribulman, mga ka-Terrific at saka mga sabong enthusiast sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Nandito na naman ako, itutuloy naman natin ang tips ng integrated ways of reading and conditioning and pointing. Before, nag-discuss na ako sa mga lahat ng mga para sa CCU management. Ngayon, nandito na naman tayo. Mag-umpisa na naman tayo ngayon sa early bird para sa labanan ng 2026. Na-discuss ko na lahat sa inyo yung mga tips sa mga sisiw, kung ano ang i-prevention ninyo lahat sa mga sakit, mga different na coryza, yung nagtatae ng mga dugo at saka ibang-ibang pangasakit. Ngayon, pag-isipan naman, paggawa naman natin itong vaccination program ng CCU natin. 1 day old, B1B1. Pag second week, Gumboro. Tapos sa third week, booster ng B1B1 ng name Lasuta, at saka isabay na natin yung Palpax, at saka pagdating ng 1 month, ang ginagamit ko, inindiksyonan ko ng 1:5 the vaccine para pag-check ko lahat kung yung na-vaccine ko, para masipa ko kung binaboosteran ko sila ng 1:5 vaccine. Isang turok lang pero lima ang pasok na vaccine. B1B1, Gumboro, Lasuta, at saka iba-iba pa na mga sakit sa manok. At saka after mga 2 months, in-applyan ko siya ng Mycoplasma. At saka sa sunod na naman, kayo magkuhan kayo ng coryza or Myrix, sa inyo na yan. Kung ano ang nangyari sa farm ninyo. Yun ang tips ko lang sa inyo na kailangan makumpleto lahat yan. Kaya parangin yung mga sisiw maayos, paglaki, at saka yung mga tao ninyo kailangan nagbabantay ng sisiw ninyo araw-araw. Kailan naman ninyo, discuss ko na sa inyo yung dati ng mga sakit na isa din nga nakakakuan sa manok, isang mga lahat kumpleto yung vaccination natin, sumunod tayo lahat. Ang problema din, pag madumi, babalik, matatamaan talaga yung mga sisiw ninyo. Number 1 sa mga tao nyo sa farm, cleanliness, at saka disinfect. At saka yung mga puno, kailangan ikuan ninyo linisan, kaya daming mga lamok yan. Isa din yan, nakakasira sa manok natin. Yun talaga, ang proper gagawin ninyo sa mga sisiw ninyo. To maintain nga maliit lang yung mamamatay. Kung hindi niyo alagaan ng maayos, wala din. Sayang lang yung bulusan ninyo, putas pa din. At saka yung pagkain ng manok at saka yung mga vitamina. Yun lang bantayan lang ninyo after mga kuhan yan. Kaya yung sakit kasi pumapasok, nandyan sa 1 month to 4 months. Kung naman makuhan mo yan lahat, manage mo na yan ng maayos, ang imo talaga mga sisiw maganda. Yun ang talagang importante. Yung dati, i-discuss ko naman sa inyo, yung dating 2024 ng treat ko ng manok, nilabang ko sa labanan ng 2025 early bird, local, at saka national. Kami ngayon na national, maganda naman yung ating resulta. Sa local, sa early bird, yung mga derby ko, nananalo akong first runner-up, second runner-up sa 5 stag,
At saka nakamit ko yung pinakamalaking labanan sa University of Pasay, Istag Derby. Nanalo ako ng 6 win, 1 loss, 1 win for Istag to 8 million. Nakuha ko yung first runner-up. Hindi lang akong sunerte. Kayong second to the last na fight, nadali ako. Muna yung ang sabong talaga, may huwaga. Kung ang kuwan yung manok, okay na sa akin, para sa akin, na achievement na yun, masaya na ako. Nakuha ko yung achievement sa aking paghihirap, pagpalaki ng manok, at saka pag-breeding, at saka pag-alaga ng sisiw hanggang ilaban siya. Therefore, na-prove ko na with the selection of breeding and record sa mga manok mo, importante talaga na makamit mo yung achievement na hindi mo akala na makukuha mo sa isang labanan sa lokal. Punta naman tayo sa early bird. Punta naman tayo sa lokal. Lumaban din ako, naka-first runner-up, tigaran. Nakuha ko yung first na champion din na lumalaban ako sa Pasay. 5-stag derby, Alpha. Nakuha ko ang champion na labanan using my gold, red, and doom and white. Nakuha ko din ang champion. Lumaban na naman ako sa isang palaban naman sa Pasay, tinatawag na Bita Part 2, 5-stag derby din. Nakumit ko din yung 4 win, 1 loss. Muntik ako mag back-to-back champion. Yun, nakuha ko yung mga karangalan na yan. Tungkol sa pag-aalaga ko ng maayos sa manok ko, at saka yung mga sit-up ko sa breeding na diniscuss ko sa inyo during sa pagseleksyon ng mga broodcock para sa breeding materials. Sa sisiw, from itlog hanggang ilaban siya, ako talaga ang nag-manage yan. Basta ikaw, kuwang ka sa breeding, sincere ka, at saka kuwang ka sa, concentrate ka sa breeding ng manok mo, ma-achieve mo talaga ang magandang panalo ng mga manok mo. At saka, nakita ko din na lahat ng mga mga materials ko at saka mga sisiw ko, ang ginamit ko mga feeds sa produkto ng Bigwas feeds galing sa sisiw at saka during the maintenance. Yun ang ginamit ko din. At saka yung mga terrific medicine na produce sa terrific Venture Corporation. Yun ang mga produkto ginamit ko. Saka nagpasalamat din ako sa produkto na yun na na-achieve ko, at saka na-achieve ko lahat ng mga pinaghirapan ko sa pag-aalaga ng mga yun ang sinabi ko sa inyo, gawin talaga natin. Ikaw mismo may-ari, ikaw mismo ang kuwan mo mga manok mo, mag-manage. Importante talaga na ikaw may-ari, marunong ka lahat sa pag-manage ng mga manok mo. Mahirap na kung ikuwan mo sa ibang tao. Ikaw lang nakakaalam na kung ano ang breeding mo, ano kaayos. Ikaw mismo ang gumastos lahat ng materials, mga pagkain, lahat. Yun ang advice ko sa inyo. Do yourself as the owner and the manager and the breeder of your farm para ma-achieve mo lahat ang mga panalo ng mga manok mo. Sa sunod na ibibigay ko sa inyo tips, yung pagkondisyon ng manok at saka pag-printing.
Yan ang ibibigay ko sa inyo na sa sunod na episode. Muli, ito si Raul Val Valenzuela, magbibigay ulit sa inyo ng tips ng integrated ways of breeding, ang conditioning, and pointing. Sa Rableman, totoo ang laban. Bigwas Concentrate. Dekalidad at balanseng pangkondisyon sa manok na panabong. Sagad ang lakas sa pagsabak.